Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon. 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanya yung amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon ay April 9 at oras ng ating programang Todo Balita Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman, si Susan Valdez daw. Sa technical, kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Vice President Sara tinablan ng Supreme Court sa TRO. Todo Balita. Korte Suprema binasbasan pagkanta ni Ramil Madriaga sa Kamara. Todo Balita. Crackdown sa laban sa mga fixer ng ayuda inilunsad ng PNP. Todo Balita. 130 barko ng Pilipinas stranded, hindi makalusot sa Strait of Hormuz. Todo Balita. Pag-i-issue ng bagong passports madidelay ayon sa DFA. Todo Balita. Interpol Red Notice ilalabas na kontra Saldico. Todo Balita. Sa balitang lokal, Governor Ramon Gico III prinisenta ang kanyang State of the Province Address kahapon. Todo Balita. Isang dating kapitan ng barangay pinagbabaril, patay. Todo Balita. Minor Basilica of Manawag at saka LGU Manawag nagsagawak ng press conference kaugnay sa Canonical Coronation Anniversary. Todo Balita. LGU Alaminos, katuwangan Techno-Demo na Uprise Varieties Field Day sinagawa sa siyudad ng Alaminos. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, bounce back win ng Titan Ultra. Habol. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bigo si Vice President Sara Duterte na kaagad na makakuha ng Temporary Restraining Order o kaya TRO mula sa Korte Suprema na pipigil sana sa pagdaraos ng isang public impeachment hearing laban sa kanya sa House of Representatives. Sa inilabas na press briefer ng Supreme Court, walang binanggit ang mataas na hukuman hinggil sa hinihiling na TRO ng Vice Presidente. Sa halip ay inatasan nito ang Kamara at House Justice Committee na magsumite ng komento hinggil sa petisyong inihain ng kampo ni Duterte. 10 araw lang ang ibinigay ng Supreme Court sa Kamara at sa committee upang makapaghain sila ng komento hinggil sa petisyon. Nabatid na ikinoconsolidate din ng Supreme Court ang mga petisyong inihain ni Duterte at ng iba pang abogado. Kabilang sa ma-respondent sa petisyon ay House of Representatives sa kabuuan, ang House Justice Committee, ang Senado sa pamamagitan ng Senate President Vicente Sotto III at ang petitioner sa likod ng dalawang aktibong impeachment complaints laban kay Vice Presidente. Sa kaugnay na balita, wala na makakapigil sa pagharap ng napakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings ng Kamara de Representantes laban sa pangalawang Pangulo sa Abril 14. Ito ay matapos payagan ni Manila Regional Trial Court Branch 21 Presiding Judge Alma Crispina Collado La Corte si Ramil Madriaga na dumalo sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Duterte sinasabing PETSA. Nakakuha si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ng kopya ng utos ng korte at ipinamahagi sa mga mamamahayag sa Kamara nitong Miyerkules.
Nagbabala naman ang Department of Foreign Affairs tungkol sa mga pagkakaantala sa mga bagong pasaporte matapos matigil ang printing dahil sa krisis sa Middle East. Ayon sa DFA nitong Miyerkules, ang mga Pilipinong nag-a-apply ng mga bagong pasaporte ay kailangang maghintay ng hanggang 15 working days dahil naapektuhan ng krisis sa Middle East ang supply chain ng printing ng electronic passport. Sinabi rin ni DFA na apektado ang mga aplikasyon na isinumite mula sa huling linggo ng Marso pataas. Inihayag din ng departamento na nakikipagtulungan ito sa third-party service provider nito na humahawak sa e-passport printing upang malutas ang mga pagkaantala upang maging normal ang operasyon sa loob ng lalong madaling panahon. Pinabulaanan ng Department of Migrant Workers sa mga ulat na mayroong 40,000 overseas Filipino workers ang stranded dahil sa umano deployment ban sa gitnang silangan. Sa pahayag na ahensya, iginit nitong walang umiiral na deployment ban sa 5 bansa sa rehiyon. Sa kabila na iba't ibang alert level na itinaas ng Department of Foreign Affairs dahil sa nagpapatuloy na tensyon. Dagdag ng DMW, inatasan ng mga recruitment agency na bantay mabuti ang kanilang mga deployed worker at tiyaking may agarang tulong kung kinakailangan. Naglunsad na ng crackdown ang Philippine National Police laban sa mga fixer ng ayuda kasabay ng nararanasang problema sa supply ng enerhiya sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang operasyon ay kasunod ng ulat tungkol sa mga individual na sinasamantala umano ang kasalukuyang krisis sa supply ng enerhiya at ekonomiya para makapanloko ng mga benepisyaryo. Una nang nagbabala ang DSWD laban sa mga backer o fixer na humihingi ng bayad kapalit ng pagkuha ng tulong pinansyal at binigyang diin na libre ang lahat ng kanilang serbisyo. Hinimok din ni Nartatis ang publiko na huwag maniwala sa mga scam na mensahe na humihingi ng contact number kapalit ng di umano'y ayuda mula sa pamahalaan. Tinatayang 130 container vessel ng Pilipinas ang stranded sa Strait of Hormuz dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Isiniwalat ito ni Association of International Shipping Lines President Patrick Ronas sa hearing ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nitong Miyerkules, Abril 8. Aniya karaniwang ibinababa ang export ng Pilipinas sa halos lahat ng pantalan sa Strait of Hormuz, pero dahil sa peligro ng gyera, dinidiskarga na lamang ito sa Strait of Khor Fakkan sa United Arab Emirates. Dahil sa problema sa Strait of Hormuz, sinabi ni Ronas na ang mga barkong patungong Europe ay napipilitan dumaan sa Cape of Good Hope. Gayunman, ang rutang ito ay mas mahaba at dagdag na 10 hanggang 14 na araw bago makarating sa destinasyon sa Europe. Hinarang naman ng Bureau of Immigration ang isang Koreano na wanted dahil sa kasong pandaraya. Hinarang ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang suspect bilang si Kim Kwang-sin, 43, hinarang ng mga primary inspection officer noong March 28 habang tinatangkang umalis patungong Taipei sakay ng isang Air Asia flight. Naganap ang interception matapos lumitaw ang isang ulat ng Interpol sa sistema ng ahensya na nag-udyok ng agarang aksyon. Ang ulat ay ipinarating ni Bureau of Immigration Interpol Chief Peter De Guzman na nagkumpirma na ang suspect ay target ng Interpol Red Notice na inilabas naman noong May 2026 para sa mga nakaraang taon, May 2025 para sa mga kasong may kinalaman sa pandaraya at crime syndicate. Samantala, kinilala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR Regional Office 105 ang matinding hamon sa kinakaharap ng mga mangingisda sa Bulan, Sorsogon matapos magkaroon ng oversupply ng lawlaw o tamban na humantong sa pagkasira ng mga huli. Ayon sa BIFAR 5, ang insidente ay nag-ugat sa pansamantalang pagtigil ng operasyon ng 6 na malalaking fish processing plant sa Bulan dahil sa holiday break nitong nakaraang Semana Santa. Ang mga plantang ito nagsisilbing pangunahing bulk buyers ng lawlaw sa rehiyon. Bagamat may maagang abiso na ang mga planta hinggil sa stop buying o kawalan ng malaki ang orders o booking, marami pa rin umanamahing lista ang pumalaot. Base sa datos ng Philippine Fisheries Development Authority, umabot sa 200 hanggang 300 bangka ang pumasok sa pantalan. Araw-araw, bawat bangka
ay nagdidiskarga ng tinatayang banyera ng isda. Dahil dito, hindi na kayang i-absorb na lokal na merkado ang dambuhalang volume ng huli na nagresulta sa pagkasira ng mga isda dahil sa pagiging highly perishable ng mga ito. Inihayag naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspindido ngayong araw ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o number coding kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ngayon ay holiday. Samantala makikinabang naman ang commuter sa libreng sakay sa MRT3 at LRT2 ngayong araw. Ang LRT2 ay hindi maniningil sa mga oras mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang MRT3 naman ay may alok na libreng sakay sa mga war veterans ng mas mahabang panahon na sinimula noong April 6 at magtatapos naman sa April 11 sa lahat ng operating hours ng mga nasabing petsa. Hindi dapat asahan ng Pilipinas na babalik agad sa dating antas ang presyo ng langis dahil kahit pa matigil ang kaguluhan sa mga pangunahing oil-producing region ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Sa kabila ng paintulot at garantiya ng Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga barko at mga marino mula sa Pilipinas sa Strait of Hormuz, sinabi ni Garin na mananatiling mataas ang presyo ng krudo dahil sa mga global factor tulad ng mga nasirang oil infrastructure at tumataas na delivery cost. Ayon pa sa kanya, lubos na umaasang bansa sa imported oil mula sa mga apektadong rehiyon. Bagamat bumaba ng 20 hanggang 25% ang demand sa krudo na nakatulong sa supply, sinabi ni Garin na hindi kinakailangan ang rationing sa ngayon. Ayon pa kay Garin, kahit humupa ang tensyon, magtatagal ang pagbangon dahil sa malawakang pinsala sa mga oil facility. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Martes na isa pang Pinay ang nasawi sa isang missile attack sa Haifa, Israel nitong linggo. Ito na ang ikalawang naitalang pagkamatay ng isang Pinoy sa gitna ng nagaganap na tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa DFA, gabi ng Abril 5 nang maganap ang missile attack na ikinasawi ng di pa pinangalan ng Pinay kasama ang kanyang asawa na isang Israeli at kanyang mga biyanan. Nagpaabot din ang DFA ng taus-pusong pakikidalamhati sa pagpanaw ng Pinay at ang pamilya nito. Tiniyak din nilang naimpormahan na nila ang mga kaanak ng Pinay dito sa Pilipinas hinggil sa nangyari sa kanya at sinigurong pagkakalooban sila ng mga kinakailangang tulong. Inaasikaso na rin umano ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang agarang pagpapauwi sa mga labi ng Pinay dito sa Pilipinas. Sa ating balita sa ibaing dagat, nagbanta si US President Donald Trump na wawasakin ng Amerika ang Iran sa loob lamang na isang gabi kung hindi ito papayag sa 45 days na ceasefire at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Binigyan na Trump ng ang Iran hanggang alas 8 ng gabi ng Martes, Eastern Time, Miyerkules alas 8 ng umaga sa Pilipinas kung hindi pupulbusin ng US ang lahat ng planta ng kuryente at mga tulay sa loob lamang ng isang gabi. Noong una nang tinanggihan ng Iran ang panukalang ceasefire ng US at iginit na nais nila ng permanenteng katapusan ng gyera. Nabako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Manawag, nagsagawa ng press conference kahapon sa Rosary Center ng Minor Basilica of Manawag. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa ika-100 anibersaryo ng canonical coronation ng Our Lady of the Rosary of Manawag. Ito naman ay gaganapin sa April 22 sa taong ito. Layunin ng aktibidad na ipaalam sa publiko ang mga plano ng seguridad, medical response at iba pang paghahanda para sa ika-100 anibersaryo ng canonical coronation of Our Lady of Manawag. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan at taimtim na pagdiriwang. Ayon naman kay Mayor Jeremy Ajerico Rosario, inaasahang aabot sa mahigit 1 milyong deboto ang dadalo sa nasabing canonical coronation anniversary. Pahayag nito nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan at sa iba pang mga LGU at mga ospital sa Rehiyon 1 upang masiguro ang kaligtasan ng mga dadalo. May nakalaang emergency routes para sa ambulansya at handa na rin ang parking areas at kalinisan ng lugar bago at habang isinasagawa ang coronation. Sa iba pa natin mga balita,
Nagsagawa kamakailan ng lokal na pamalang lungsod na Alaminos ng Technology Demonstration or Price Varieties Field Day sa Tangkarang MVC Techno Demo Farm, katuwang ang Seed Growers and Farmers Association. Layunin na aktibidad na may pagkita iba't ibang uri ng binhi ng palay at makapagbahagi ng makabagong kaalaman at teknolohiya upang higit pang mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Pinangasiwaan ng City Agriculture Office ang nasabing aktibidad sa pangunguna ni City Agriculturist Bella Pasagoy at kung saan dumalo at nagbigay ng mensahe si Executive Assistant Jeffrey Onya ng City Vice Mayor's Office. Patuloy ang programa ng lokal na pamalaan sa pagtataguyod ng mga makabagong pamamaraan at inisyatiba upang higit pang matugunan, mapaunlad at masuportahan ang sektor ng agrikultura. Nagsagawa ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayambang ng isang agarang pre-disaster risk assessment meeting nitong Abril 8 bilang bahagi ng mas pinaigting ng paghahanda ng lokal na pamahalaan sa inaasahang matinding epekto ng El Nino phenomenon. Isinagawa ang nasabing pulong alinsunod sa direktiba ng DILG upang higit pang mapalakas ang koordinasyon, mitigation at preparedness measures ng munisipalidad laban sa banta ng matinding tagtuyot at iba pang kaugnay na panganib. Sa pagpupulong, nagbahagi ang bawat ahensya ng kani-kanilang ulat, datos at rekomendasyon upang masuri ang kasalukuyang kahandaan ng bayan. Layunin nitong matukoy ang mga posibleng panganib lalo na sa sektor ng kalusugan, agrikultura, tubig at enerhiya at makapaglatag ng mga konkretong hakbang upang mabawasan ang posibleng pinsala sa komunidad. Sa ating police report, patay ang isang dating kapitan ng barangay sa pamamaril na hindi pa nakikilalang mga suspect. Kahapon, Abril 8, alas 9:40 ng umaga sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Kinilala ng Lingayen Police ang biktima na si Jaime Melchor Fernandez, 72 anyos, may asawa, dating barangay chairman at residente ng barangay Tumbar, Lingayen. Lumalabas sa investigasyon na bago naganap ang insidente, nakasakay ang biktima sa minamaneho niyang motorsiklo kung saan binabagtas nito ang kahabaan ng barangay Tumbar nang pagbabarilin siya na hindi pa nakikilalang mga suspect at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naisugod pa ang biktima sa paggamutan, ngunit idineklara itong patay ng doktor bandang alas 10:43 ng umaga. Inaalam pa ang motibo ng pamamaril at kasalukuyan nagsasagawa ng backtracking at review ang mga otoridad sa CCTV footage para sa posibleng pagkakakilanlan sa mga suspect. Kahapon isinagawa ni Governor Ramon Gicon III ang kanyang State of the Province Address. Kumpara sa mga nakaraang taon, ito ay tamed down. Ang audience lang na physical ay ang mga miyembro ng Sangguniang Panalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, ilang department heads at ilang mga empleyado at ilang bisita kasama sina Congressman Marco Juanco ng 2nd District at Mayor Iday Castañeda ng Bayan ng Lingayen. Nagbigay ng update ang gobernador patungkol sa mga iba't ibang proyekto ng lalawigan na kasalukuyang isinasagawa. Sinabi ni Governor Gico na lahat ng mga inilatag at sinasabing ipinipresenta niyang programa ay ito ay lahat ay nangyayari o kaya natatapos. Samantala kabilang sa kanyang report ay patungkol sa kalusugan, sa edukasyon at iba pang mga sektor. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagpapabigat sa araw-araw na pasada ng mga tsuper, pinamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang cost relief assistance sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association. Sa lungsod ng Urdaneta, Pangasinan, isinagawa ang payout kahapon sa Cultural and Sports Center ng lungsod sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kabuang 4,218 miyembro ng TODA sa Urdaneta ang tumanggap ng tig 5,000 na tulong pinansyal na nagsilbing dagdag suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng kasalukuyang hamong pang-ekonomiya lalo na sa sektor ng transportasyon na lubos na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang Gatchalian, bahagi ito ng direktiba ng pambansang pamahalaan upang matiyak na agad na ipaparating ang tulong sa mga driver na nangangailangan at walang maiiwan sa mga programang pangkaunlaran. Sa lungsod ng Dagupan, sa kaugnay na balita, 2,500 ng mga tricycle operators and drivers o mga miyembro ng TODA
ang tumanggap ng kanilang fuel subsidy na tig 5,000 pesos kahapon. Habang may tulong pinansyal, importante naman na pinaigtin din natin ayon kay Mayor Belen Fernandez ang kanilang kamalayan tungkol sa mental health. Kasama rin dito ang itinaguyod ang isang ligtas na lungsod sa pamamagitan ng SafeNet Dagupan. Meron ding pagbibigay ng check-up para sa mga drivers kahapon at ang ilan sa kanila naman ay nag-take advantage na makabili ng tig 20 pesos na bigas pagkatapos na matanggap nila ang kanilang financial subsidy. Samantala, iginawad sa Bayan ng Mangaldan, iginawad na ang tig 15,000 na tulong pinansyal sa dalawang Mangaldinya na benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program handog ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 katuwang lokal na pamahalaan ng Mangaldan kahapon sa Office of the Mayor Municipal Hall. Pinangunahan ni na Project Development Officer Francis Bustamante at Nelson Catalan ang paggawad ng livelihood grant na sinaksayan naman ni Mayor Bona at Municipal Social Welfare and Development Officer Rowena de Guzman. Anilang malaki ang mitutulong ng SLP sa kanilang pagtataguyod sa pangangailangan ng pamilya lalo na ngayong panahon ng krisis. Lumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Bumalikwas ang Titan Ultra mula sa kabiguan matapos basagin ang Blackwater sa score na 102 kontra 98 sa Season 50 PBA Commissioners Cup. Ang laro nila ay ginanap kahapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Kumolekta si Joshua Monson ng 25 points, 4 rebounds at 4 assists, habang humakot naman si import Michael Gilmore ng 21 markers at 15 boards para sa bounce back win ng Giant Risers at itaas ang kartada sa 2-3. Samantala sa tennis naman, hindi nadaraan pa sa qualifying round si Alex Ayala matapos mabigyan ng otomatikong ticket sa main draw ng Stuttgart Open na aarangkada sa April 13 hanggang 19 sa Germany. Ito ay matapos mag-withdraw si Zheng Qinwen ng China dahilan upang makuha ang 20 years old na Pinay netter ang Silya sa main draw. Sumanya kabuuan natin newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Yung mga tagapagbalita ko po, Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantande Paragire. Ang oras, alas 5:27 ng umaga. Suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Abangan ang pinakamalaking event sa lungsod ng San Carlos, Pangasinan, ang Mango Bamboo Festival na gaganapin sa April 6 hanggang April 18. Ang Grand Opening Parade ay nakatakda sa April 12. Sa umaga, gaganapin ang Thanksgiving Mass sa Minor Basilica of St. Dominic. Ilan sa mga activities sa Mango Bamboo Festival ay ang mga sumusunod: Search for Miss Mango Bamboo Festival, Ayos Kalusugan Caravan, First Mayor's Boxing Cup, Manggawayan Race, Farmers and Homemakers Day. Meron ding Manggawayan Street Dancing Parade and Competition, Kanchunanad Plaza, Mass Wedding at Mayor Julian Resuello Memorial Rapid Chess Tournament. Ang Grand Ball at Coronation Night ay gaganapin sa April 18. Ang Mango Bamboo Festival ay isang annual cultural at agricultural celebration sa lungsod. Ito ay inilunsad noong taong 2001 para itampok ang dalawang pangunahing produkto ng San Carlos City, ang mangga at ang kawayan. Manatiling nakatutok sa DWIC 89.3 FM Dagupan para sa mga news update mula sa San Carlos City. San Carlos, maayos. Liway Manantan at Isusang Yaraw sa Todo Balita. Para sa po natin mga kaibigan, alas 5:30 na ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez daw. At walang pasok ngayon dahil ngayon ay holiday. Holiday nga pala ngayon. Oo. Yan, pero holiday ngayon. Holiday na naman. Pagkatapos niyan, dire-diretso na. Ang susunod na holiday ay sa sa May 1. Yan ang Labor Day. Yan. Pero kahapon, busy day kahapon. Dahil sa pag-deliver ni Governor, busy ni Governor Ramon Gico III ng kanyang State of the Province Address. So lahat ng mga LGUs nakikooperate. Nakisa naman sila sa pamamagitan ng paglalabas ng tawag ito, ng SOPA ni Gob sa telebisyon. Sa kanilang mga sa mga bawat mga LGUs meron. So yung kanilang mga monitors nakatutok sa Sa SOPA. sa province of Pangasinan. So sa lungsod ng Alaminos kahapon pagdating ko, kasi nahabol ko alas 8, di ba? Pagdating ko doon mga 9 na nandun na. Inupuan ko na kagad. So mag-isa lang ako nanonood doon. Hindi magtagal, marami rin namang nainggan yung manood. Hanggang sa tumagal, marami na. Kaya marami na, maingay na. Oh, manunood na lang sila. Maingay na, hindi mo na mapakinggan. Kaya hindi ko na napakinggan yung iba. Pero meron tayong mga nahagip lang na iba kung saan yung pinagmalaki nga ni Governor yung kanyang proyekto sa health. Parang yun na yung abutan ko Pero nag-note din ako at ilan mamaya tatalakayin natin yan yung ilan sa mga binahagi niya sa kanyang SOPA. At ang hindi ko isa sa mga tumatak sa akin sa mga one-liner kumbaga na mga sinabi ni Governor, isa na doon, sabi niya, lahat ng pinapahayag niya na mga proyekto ito ay nangyayari at nagaganap. Sabi niya, I never promised anything that I cannot deliver. From day one, first term po ni Governor Ramon Gico III, never po, kami na nagko-cover po sa kanya sa Kapitolyo, never kaming nakarinig o nakakita o narinig mula sa kanya ng isang announcement ng isang proyekto na drawing pa lang. Ibig sabihin, kinoconceptualize pa lang niya, iniisip pa lang niya. Ang napansin ho namin, from the very start, kay Governor Ramon Gico III, pag sinabi niyang ganitong proyekto, tapos na yung master plan, at saka nakakuha na sila ng mga kailangang mga permiso mula sa kinauukulang government agency. Ibig sabihin, go na go yung project na yon. Yung sabi nga niya, I never promised anything that I cannot deliver. Which is true. At yun nga, sabi nga niya, unang punto ng kanyang SOPA sa infrastructure and tourism para makita makita niyo po ang ating Capitol Complex. Sabi niya, maraming mga kritisismo
Ang narinig niya, lalong-lalo ng last election 2025, yun nga, nagputol na nga sila ng mga puno, na nasira daw ang ganda ng Capitol Complex ng Pangasinan. Pero, but wait, sabi niya, as I have mentioned, all of these decisions was done. Sabi nga niya, based on the study, based on advice from experts, well-established and renowned planners who have, na maging matagumpay sa kanilang mga lokalidad at iba pang lalawigan sa ating bansa. So yun nga, masusi yung pag-aaral nila. Alam nila governor yan at Sangguniang Palalawigan nung inilatag nga yung mga plano. Yun nga, doon nga sila sa proseso at makikita po ninyo roon yung vision back then para gawing yung lugar na attraction para sa local tourists, make it bright, make it safe, make it walkable. And actually, sabi niya, actually never anticipated that we would undergo an energy crisis. Yun nga, naabutan niya na energy crisis. Hindi naman natin control kung ano nangyayari sa Middle East. Hindi naman natin makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero you see the foresight, you see kung ano yung tama. Sinabi natin, let's make this capital complex safe and walkable. At yung sabi nga niya yun nga, maraming kritisismo sabi niya, pero ito na nga lang yung libreng pasyalan na mapupuntahan ng libre. Sabi niya kasi sa mga mall, gagastos ka. Kailangan gagastos ka. Oo, hindi ka pwedeng lakad lang na lakad. Gugutumin ka doon. Libre. Sabi niya, sa mga patuloy pa rin negatibo yung kanilang pagtingin sa nasabing reflecting pool, pumunta po kayo doon at tignan nyo ang inyong refleksyon. At saka, pwede kayong maligo doon sa fountain, sabi niya. Pero, yun nga. Pwede talaga maligo? O joke lang? Kasi wala namang railing yun. Parang yung sa ibang lugar na nakikita natin, di ba? May mga lumalakad papunta doon sa fountain. O tapos nababasa sila. Walang railing eh. At your own risk, syempre. Pero kung naisip ko lang, kukonect ko doon sa tourist rest area, may paliguan dun eh. Pwede silang magbanlaw doon o kaya magbihes. Pero bahagi po ng kanyang State of the Province address kahapon ni Governor Ramon Gico III, sabi po niya, is ang strong political will and division driving Pangasinan's, not division, strong political will and vision driving Pangasinan's progress, mas handa, mas matatag at mas matibay ang paninindigan. Yan po ang naisip nila na tema ng State of the Province Address. Hindi, sabi po ni Governor Gico, sabi niya, hindi po ako yon sa tingin ko ang mga sumulat ito ay kapwa natin Pangasinense, kaya ito rin malamang ang pananaw at paniniwala ng karamihan ng ating mga kababayan. Ayan, mas handa, mas matatag at mas matintibay na paninindigan. At saka medyo mahaba-haba yung State of the Province address kahapon ng ating gobernador at dahil nga sa bilang pagtugon sa direktiba ng presidente ay ginawa nilang mas simple yung kanyang pag-deliver ng kanyang State of the Province address ngayon, unlike nung mga nakarang taon na ito ay ginaganap sa season auditorium. Yung last year ba, yung sa Sangguniang Palalawigan din, pero open siya. Ibig sabihin maraming bisita na dumalo at yung iba dahil hindi naman, konti lang yung kakasya sa Sangguniang Palalawigan, nakamonitor naman sila sa TV screen sa labas. Pero ngayon talagang limited sa miyembro lang ng Sangguniang Palalawigan dahil nag-special session sila for that State of the Province address ni Governor Gico plus yung mga nakaupo lang sa bleacher. At yung mga dumalaw, at yung mga bisita, yung malapit lang sa doon sa Lingayen. Parang si MOC, nandiyan lang naman siya sa Lingayen, si Mayor Iday. At saka nakita ko rin si Mayor William D. Nandun din, ng Bugalyon. So yung mga malalapit lang, understandable na yung mga nasa malalayo na hindi pupunta para manood ng sopa dahil hindi na nga praktikal at meron na nga yung mapapanood kasi kung ang purpose mo is manood, mapapanood mo naman siya online. Doon sa live ng Province of Pangasinan na palagay ko nakatutok din ang iba't ibang LGUs. So, short, konti lang yung napalampas ko kasi naabutan ko na bandang tatandaan ko yung tungkol dun sa
pagtatayo nga niya ng yun, yung 11-story Capitol Plaza, naabutan ko na rin yun. Kung saan yung sabi nga niya yung foundation nun parang equivalent to, kalalim ba yun? Kalalim. Equivalent to 4-story. Sabi niya kasi, sabi niya, hindi lang 4-story eh. Kasi sabi niya pa 11-story yun, pero para ka na nagtatayo ng 20-story. So, imagine yung katibay, sabi nga niya, ang iniisip niya yung yung para maging napakatibay nung building. So, wala na tayo sa mundo, nandun pa rin yung building na magiging napakatibay. Hindi yung katulad na iba na makapagtayo lang. Oo. Ayun ay talagang inaral ng mga experts na mga engineers ko ang anong dapat gawin. Parang 60 meters pababa, sabi niya yan, yung pinakamalalim. So parang 20 story, pero siguro sabi niya meron pang sabi niya parang yung iba nga lang nasa bandang baba, kwento. Pero actually foundation 'yon. So ganun ka katibay mamaya. Kasi yung pag-aralan nga nila kung anong klase ng lupa, yung tawag nito. Nag-soil test pa sila para makita kung gaano katibay yung lupa. So ganun kalalim yung kinakailangan ng foundation para maitayo itong 11-story building nito na kung saan doon na lahat mamaya para kasi sa ngayon nasaan yung doon sa banda doon sa DPWH at hiwa-hiwalay sila na doon sa pangalan ng building ang sinasabi. Iba't iba. Ngayon, maganda nga naman kung nandun na lang sa isang building para magiging one-stop shop din mamaya. Yung yung itong 11-story building na to na sinimula na pala nung ang pag-aayos ng Capitol Complex no pang November 2024. So yun, ilan lang yun sa yung sa mga binanggit niya sa masusunod na araw pag-uusapan natin yung iba pang mga inilatag ni Governor Gico diyan sa kanyang State of the Province address. Yung bandang huli, bahagi ng bandang huling sa State of the Province address ni Governor Gico, sinabi niya, on the other hand, kapag kukulang ang pondo at pansin sa edukasyon, kalusugan at mga pangunahing serbisyo, nagdudulot ito ng matinding kahirapan at mababang kalidad ng pamumuhay. Ang sabi po niya, no matter how wealthy a place, a country or province may be, if our healthcare programs are not in place, the economy remains vulnerable. Gusto po natin na maging malusog ang Pangasinan at gusto nating maging handa pati na rin sa pang-araw-araw. Yan, bahagi po yan ng State of the Province Address ni Governor Ramon Gico III kahapon. Sabi nga niya, criticisms are inevitable. Challenges will continue to arise not only politically and locally, but also amid global uncertainties and crises that affect our economy, our hope. Pero hindi daw matitinag yung kanyang paninindigan at manatili tayong handa, determinado at matatag. Walang anumang batikos, ingay, sakuna, bagyo o krisis ang makakapigil sa Pangasinan. Ang serbisyo magaling ay magpapatuloy. O diba? Pangasinan. Ang galing. Ayan. And ulitin ko, sabi nga ni Governor, I never promised anything that I cannot deliver. So bago pa siya mag-anunsyo ng anumang proyekto o programa na pag-aralan na nila kung paano ito ipapatupad, isasagawa at kung ito ba ay matatapos o hindi. Sabi niya, everything naman ay kayang i-deliver. Ayan. Kahapon kasama ko nanood yung mga mga ikakasal. 5 sets ng ng 5 pares ang nag-I-do kahapon. Pero makakasunod yun, hindi yun mass wedding. Naka-schedule sila sunod-sunod. At yung isa sa pinaka on the other hand na tayo ibang balita na tayo, pero nasa Alaminos pa rin tayo. Isa kasi sa napansin ko doon sa mga ikinasal, meron talaga yung ikinasal na talagang nagde-dress up talaga. Talagang bonggang-bongga at marami talaga silang bisita. Super dami talaga yung bisita nila. At pumasok din lahat. Talagang gusto lang siguro nilang mabilisan din, pero nakahanda pa rin sila. Yung gusto nilang uri ng kasal na nakadamit trahe de boda, nagtrahe de boda pa rin. Pero may isa doon sa talagang pinatapos ko yun kasi inaabangan ko ngayon, di ba, uso ngayon yung yung vows nila, kung ano yung sasabihin nila sa bawat isa, yung habang isinusuot yung sing-sing. Yung isa naman, merong dalawang, isang paris din doon, yung lalaki, 68 years old, 69 years old yung babae, pareho silang biyudo at biyuda, batchmate sila.
nagkita sila ng reunion, nagkainlaban, ayun, at ikinasal na rin. Actually, madaming mga stories na ganyan. Pero hindi nila Hindi crush sila ang- ex. hindi nila crush ang isa't isa. Actually, hindi sila magkakilala. Yeah. Doon lang sila nagkakilala nung reunion. Meron ding ganyang story somewhere dito sa ibang bahagi ng Pangasinan na reunion. Yan. Nagkainlaban magkatapos magkita sa reunion. At nagkaroon ng panibagong family life yung dalawa. Yung babae at saka babae. Meron naman yung iba ayaw nilang paatinin sa reunion yung kanilang asawa. Oh, kasi kasi baka baka mamit. makita si ex. At parikindle ang kanilang At ang maganda sa mga ganito, yung mga anak na rin ang tumatayong mga guardian nila, kung minsan, lalo na kung byuda na, yung mga anak na yung kanilang mga guardian. So yun, talagang tatapusin ko talaga at inaabangan ko. Ang nakakatuwa yung bandang huli, yung lalaki, simple lang sabi niya, mamahalin kita habang buhay. Kwanto. Kung si babae naman, pagkikisamahan kita, aalagaan kita habang buhay. Kwanto. like sina yung habang buhay nila. Si Kwanto na may lakit, mahalin mo din ako, Kwanto. Mahalin mo din ako, Kwanto. Kaya nagtawanan na lang. So nakakatuwa yung mga kasal na ganun ngayon. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin, Ganun pa pala 5:45. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Tulan sila ang aktibidad ng Pistaydaya 2026 sa Pangasinan, kasunod ng nararanasang krisis sa enerhiya at alinsunod sa direktiba ng DILG hinggil sa energy conservation. Kabilang sa may hindi matutuloy ngayong taon ang Wave Pangasinan Dance Challenge 2026 na isa sa may inabang tampok ng selebrasyon. Ayon kay Governor Ramon Vico III, ito ay bilang pagtalima sa panawagan ng DILG na pasamantalang iwasan ang mga magagalong pagdiriwang na nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya. Sinabi pa ni Governor Vico na hakbang na lokal na pamahalaan ay tugon sa nararanasang krisis sa enerhiya na dulot ng umiiral na tensyon at kaguluhan sa Middle East. Nauna nang naglabas ng pahayag sina Governor Vico at Pistaydaya Chairperson na Agico na gagawing mas simple, payak at makabuluhan ang pagdiriwang ngayong taon upang makatipid sa enerhiya. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalayugan ng Pangasinan. Susan nga daw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Urong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umurong sa pagtulong. PCSO, Gusto niyo bang bumalik ang sigla ng iyong katawan? Alisin ang sakit, alisin ang karamdaman. Sa pag-inom ng PDA, Body Aqua Capsule 3DA. Dahil ang PDA, protection, against diseases. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Balik sigla, balik PDA, Body Aqua Capsule 3 times a day. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua na tayo. Mag-PDA, Body Aqua.
such a life. Maaasahan mo ang pagko sa aking pangako. Also compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Liway Manantan at Isusang Yaraw sa Todo Balita. Meron na lamang po tayong 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Kahapon naman ginanap ang press conference sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kasama po dyan ang admin ng Our Lady of Manaoag Church at saka ng local government unit. Siyempre sa pangunguna yan ni Mayor Ming Rosario. Pero base doon sa presentation kahapon, ang nagbigay ng ulat ay lahat yung mga task force na create ni Mayor Ming, Dr. Ming Rosario, na sa bahagi ng LGU. From ano na yan, andun ang PNP, OCD, may PNP, disaster risk, tungkol sa safety, security, traffic, health, at iba pa. So, kumbaga, lahat ng ganap sa labas ng ng simbahan, sa labas ng bakod ng simbahan, yon sa LGU na lahat. At sabi ni Mayor Ming ay happy siya doon sa report ng kanyang mga task force na kanilang create. Sabi niya talagang ganun sila kapassionate sa kanilang trabaho at saka 85% handang-handa na. Masasabi natin 100% handa na ang LGU, kaya lang yung full kumbaga meron na lang inaayos, pinaplansya, pero 85% sabi ni Dr. Ming. At sa health naman, maraming mga stations, medical stations na nakabase dun sa kanilang plano na kanilang ilalagay, at ganun din yung mga parking spaces. Ito yung imagine nyo yung lalakarin nyo. Yung paggaling Dagupan, galing Mangaldan, ang parking space nyo ay doon na sa tapat ng sementeryo. So, ibig sabihin, Layo yan ang lalakarin nyo papunta sa poblasyon. Ganon din, may parking space dito sa bandang likuran ng Central School. Ito yung sinasabi ni Dr. Ming, ito yung nabili ng probinsya. Kasya doon 1,000 na sasakyan. So, ang Saan ba yun? di ba yung sa gilid ng simbahan, tatawid ka, andun yung mga nagtitinda. Kahilera ng Mang Inasal. Ito na yung papuntang Puso Rubio. Central School, and then sa likuran niya, yun yung 1,000, kakasya ang 1,000 na sasakyan. Maraming mga parking spaces outside the poblasyon. Lahat po yan, outside the poblasyon. Pero kailangan ka pumasok bago ka Saan dandaan? Meron namang mga iniligay, pero ang makakapasok lang ng mga ay yung maaga. Kaya nga, kasi drop off diretso na dun sa And then yung sa mga VIPs na ang parking space nila, may designated parking space na within sa loob at saka sa gilid ng simbahan. Ang panawagan nga nila kung huwag magdala ng mga kasama na vulnerable. Ibig sabihin, ito yung mga bata, matatanda, yung as much as possible kung PWD na mahirapan, huwag na. Kasi in-expect nga nila ang tansya nila nasa 1.2 million na katao na pwedeng lumobo, sabi ni Dr. Ming, sa 2 million. Ganun karami. Imagine nyo na ang senaryo. O kahit sabihin mong 500,000 lang yan, mapupuno pa rin ang poblasyon hanggang sa ang pwede lang pasukan hanggang sa harapan ng simbahan. So, imagine nyo yung mga Catholic mga deboto kung paano ang magiging senaryo plus yung matinding init ng panahon.
Ayun, yun ang ini-imagine ko, yung mainit. Dahil magsisimula ang event ng Yung may misa ng alas 9, I think yung coronation 9 or 10, at saka supposed to be may prosesyon ng alas 4, mukhang itutuloy-tuloy na nila para minsanan. ang coronation alas 10 ng Oo, umaga. Oo. Tapos May ano pa may procession. ng ano, Supposed yung original schedule ay hapon. Pero mukhang yung base dun sa presentation nila kahapon ng church, mukhang dire-diretso na. Coronation and then procession. So, ihanda nyo yung katawan nyo, yung mga pupunta doon. Dapat, hindi kayo puyat, handa kayo sa lakaran at saka sa tayuan. ayun po, yun yung ika-100th anniversary ng canonical coronation nga ng Our Lady of Manawag. Nagaganapin nga sa April 22. April 22. At parang ano na yung sinabi nila na every 5 years yung binibihisan. Meron yung yung during the interview na every 5 years binibihisan si Our Lady. Our Lady. Kasi naalala ko noon merong time na blue, Oo. merong time na pink. So yun pala, every 5 years, ang dami na nakaparada, ang dami na nakareding mga susuotin Oo, niya. diniscourage na rin nila yung mga gustong mag-donate dahil ang dami na nga na donations na hindi pa na isusuot. Ayan. So sa April 22 yan. And before that, baka 1 week before that or several days before that, meron ng truck ban. Sabi nga ni Dr. Ming Rosario, yung mga nakaraang interview natin, even yung mga big events before, ito na yung biggest, yung canonical coronation anniversary, ay nag-implement sila ng truck ban. At saka, yan din ay isinagawa nitong Holy Week. So, truck ban, hindi makakadaan sa poblasyon mismo ng Manawag. Ayan. Pero, good morning muna kasi malapit na 4 na minuto lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Good morning kay Sis Grace Matra tsaka kay Nanay Dading. Good Siguro morning. kailangan imbitahan natin ang sarili natin. Sa May 10, magkakaroon ng Kalutan Ud Barangay Street Party. Yan, Kalutan Ud Barangay, nawala na. Barangay Tubong. Yan sa Barangay Tubong. At merong mga grills available na. Pwede na raw magpa-reserve. Ang isang unit ng grill ay 2,000 pesos na merong kasamang 2 kilong fresh bangus, 2 kilong fresh hito, 1 kilong hotdog, 1.5 liters Coke, 3 packs ng charcoal sa Barangay Hall. Yan, yung mga gusto magpa-reserve at meron din silang hindi ko din mga natin kakilala itong mga Banda. Itong mga banda nila RA, kanto dyan ay? Kabataan. Ay, si Ras Avenue, 411, at ang Tinig Sessions. Bahala na sila dyan. Good morning din kay Achikora Aquino at Kuya Marjan din sa Tubong. Si Mamata and Tropa Ng Barangay Rivera ng naman. Barangay Rivera. Good morning. At saka si Bentong ng Bugalyon. Lukatan pang kakasakoy, Kalutan Ud Barangay. Dati mga barangay meron ng ganito Oo, since nitong nakaraang taon. Parang mas masaya na rin, kasi kayo na lang, kaysa yung sa pangmaramihan na lalong-lalo na dito sa Dagupan na wala kang gagawin kundi maglakad dito hanggang doon. Doon naman kasi maliit lang yung area plus andun na sila lahat. Oo, Mas yun. enjoy yung barangay kasi doon lang sila sa kanilang lugar. At saka yung sila mismo, pagkabaga sa magkakabarangay nga, magkakakilala, magkakapamilya, yung magkakasama doon. At good morning din kay Kuya Benjitan. Yan, marunong na rin siya mag-Facebook at marunong na rin siya mag-monitor sa ating sa ating himpilan. At good morning kay Ariel Awanan Bandong, Ernesto Mosada, happy birthday sa amiga ni Kaaron Aurea de Guzman. Pakibati po amiga ko na sister na si Josie Kayabyab. Happy senior citizen 60th birthday. Ayan yung Oscar Delormente, good morning. yung victory liner na Bulilit. Ano number na yung kapon? 1004. Yan, nakatutok din sa DWIZ.
Yeah, mahilig din sa balita yung ano. Depende sa driver yan kasi. Pag yung mga driver na Gusto music. music naman. Alam mo rin, pag bata yung driver, iba yung iba yung music niya. Pag may edad yung driver, iba rin yung yung music niya. At meron din naman yung mga mahilig din sa balita. So talagang Mandudungan Radyo DWIC. At ang malaking katanungang balita, kumusta na ang presidente? Pero may lumabas na balita na nakipagpulong na siya. Yun yung talagang para no? Ang daming Kumusta ang presidente? na pinulong na raw niya yung sektor ng basta meron siyang pinulong ng mga sektor na narinig kong balita kanina sa DWIC. Ayan. At good morning pa rin po sa lahat ng mga naghahandaang mga piyesta pa rin na hindi na udlot yung kanilang fiesta kasi nandyan na. Sabay itong sa Dagupan, kalutan din ng tuloy, pero yung mga concert. Tuloy. Tuloy din ang concert. Makikita na nilalabas na kung sino-sino yung mga bandang tutugtog. At palagay ko ang magiging biggest crowd drawer doon ay si Elias. Ayan, sikat si Elias. Ito ay mula sa Mindanao na sikat to, si Elias. Talaga? Sige. Okay mga kaibigan, sikat na. Tabayanan niyo po ako susunod. Ay, ikaw susunod. Ang tabayanan po niya susunod na programa, Early in the Morning, makasama po ninyo si Carol Liway Iparagire. Programa ito, balita at komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side, si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yada, magandang umaga po sa inyo lahat. Sumain nyo ang Todong Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is